Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid dyan sa Fox Creek Unida Christian Church. Ang araw pong ito ay araw ng Panginoon. Tinatawag po natin itong the Lord's Day, believing that this day is specifically given to us by the Lord in order to worship Him, to gather together as one family for His glory. And for this purpose, we are here today to listen to God's words. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ang pagbating ito'y makarating sa inyo na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Salamat uli sa ating Pastor Jay sa pagpapahintulot na maging daluyan ang inyong lingkod ng salita ng Diyos sa araw na ito. Ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Seeking Shepherd. This is God's pursuit to the lost or of the lost. At atin pong itong matatagpuan ang pag-aaral na ito sa Luke chapter 15 verses 3 to 7. At ganito po ang ating mababasa. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent." Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid sa Fox Creek Unida Christian Church, kayo po ba'y nawala na ng isang bagay? Have you ever lost something valuable? Perhaps it was your phone, or car keys, or even a cherished family heirloom. Yung ipinamana sa inyong pamilya na mahalaga. Alam nyo, the moment you realize it is missing, you turn your attention to finding it. At ang reality, kahit anong ginagawa natin, kahit anong halaga ng ating sitwasyon, whether nasa trabaho ka, o kaya may ginagawa kang importante, nagluluto ka, alam niyo po ang gagawin natin? Maaaring patayin natin ang kalan kung nagluluto, iwanan natin yon. Hindi mahalaga kung may kakainin mamaya, hindi mahalaga kung makapagre-ready ka ng handa o ng pagkain, ang importante, iwanan mo yon. Kung nasa trabaho ka, hindi importante sa'yo kung matanggal ka sa trabaho. But that very moment na realize mo na something is missing, iiwan mo yun at hahanapin mo yung bagay na yun na nawala. Alam nyo mga kapatid, this natural response mirrors the heart of God in seeking the lost. Sinasalamin ng akin pong ikinuwento ang puso ng Diyos, lalo na po doon sa mga nawawala. Kaya dito po sa mga talata natin in Luke 15:3 to 7, Jesus tells the parable of the lost sheep na ang purpose is to illustrate God's relentless pursuit sa mga makasalanan. So the significance of this parable cannot be overstated. It not only reveals the compassionate heart of God, but also rebukes the self-righteous attitudes of those who fail to rejoice over the salvation of sinners. Kaya ang mga talatang ito ay magsisilbing paalaala sa atin. It serves as a reminder of the doctrines of grace, emphasizing that salvation is entirely the work of God. Para lubusan nating maintindihan ang mga talatang ito, gaya ng madalas nating ginagawa at inyo na marahil nakasanayan sa mga pagsubaybay at panonood nyo sa Tinig ng Pag-asa, mahalaga sa pag-aaral ang context ng mga talata. Kaya puntahan natin yung context of the parable.
Ano po ba konteksto nito? Huwag nating kalimutan, Jesus spoke this parable to a mixed audience. Iba-ibang mga tao. At yung mga audience na ito includes the Pharisees, the scribes, who grumble about him eating with sinners. Kasi nakita ng mga Pariseo, ng mga eskriba na ang Panginoon nakikisalo sa mga makasalanan, sa mga maniningil ng buwis. At tinutuligsa siya ng mga Pariseyong ito at ng mga eskriba. Sila ang audience at yung iba pang mga tao. So, the message of this parable was addressed dito po sa iba't ibang mga tao. Kung titingnan po natin ang Luke 15:1 and 2, no, makikita natin dito kung sino yung mga kausap. Ang sabi diyan, now the tax collectors and the sinners were all gathering around to hear Jesus. So sa verse 2, but the Pharisees and the teachers of the law muttered, this man welcomes sinners and eats with them. So yan ang reklamo nila. Habang nakikinig sila sa Panginoon, nangangaral ng Panginoon, hindi naman nalilingid kay Jesus kung anong mga iniisip nila. Alam ng Panginoon kung anong laman ng kanilang puso. At ito po mga kapatid, ang dahilan bakit niya binanggit ang parable na ito. Itong mga Pariseyong ito, their self-righteous attitude failed to grasp the heart of Jesus and the intention of Jesus why He eats with sinners. Hindi nila nakita ang dahilan kung bakit si Jesus nakikiupo sa mga makasalanan, nakikisalo sa mga makasalanan. They failed to see the truth. So this parable, along with the parables of the lost coin and the prodigal son, stands as a rebuke to the pride of the Pharisees and the scribes. And this is also an invitation for us to understand the grace of God. Can we hear amen? So kaya ibinigay ito para maintindihan kung ano talaga yung puso ng Panginoon. Ano ba yung kanyang ministeryo? Ano ba yung layunin niya ng pagkaparito? At tayo din naman bilang mga mananampalataya ay maturuan ng parable na ito kung ano talaga ang dapat nating ginagawa at gaano kahalaga sa Diyos ang mga tao, ang mga naliligaw para tawagin sa kaligtasan. Now, let us look at the parable and how Jesus explained this. Let us look at the explanation of the parable. Nagsimula ang parable ni Jesus sa verse 4 kung saan binanggit niya ang tupang nawawala. Sabi doon, a shepherd has 100 sheep, but one of the sheep wanders away. So instead of diminishing the loss as something insignificant, what the shepherd did, iniwanan niya yung 99, ano po? To search for the one. So yun po yung simula ng parable. Iniwanan niya yung 99, hinanap niya ang isang nawawala. So ang illustration po nito, imagine niyo ang isang family with 10 children. One goes missing and the parents will not say, oh, meron pa naman akong siyam. Hayaan mo na mawala yung isa, meron pa namang siyam eh. Instead, they would search diligently for the missing child. Dahil anak yun. Anak yun eh. At pag anak, hahanapin yun. Mga kapatid, hinanap po ng shepherd yung tupa, signifying, ano po, anong insights nito? This reflects God's concern for every individual. Unlike human shepherds who might accept a loss as inevitable, God actively pursues each lost soul. Amen? So kakaiba po ang puso ng Diyos sa ating mga puso. Kakaiba ang puso ng Diyos sa puso ng mga Pariseo na nagkukunwaring makadiyos. Silang mga taong simbahan
na dapat nagmamalasakit doon sa mga naliligaw ay hindi. They consider the lost as something insignificant. Pero iba ang puso ng Diyos. Sa parable na ito, makikita natin sa verse 5 yung seeking shepherd. And when he finds it, ang sabi ro sa verse 5, the shepherd does not wait for the sheep to return, but the shepherd actively searches until he finds it. At sa verse 5, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulder. Amen? So, this depicts Christ's initiative in salvation. Ipinakikita rito kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Una, ang sabi sa talata ng John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for whom? For the sheep. Ako ang mabuting pastol, at ang mabuting pastol, iaalay niya ang kanyang buhay sa mga tupa. Sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So makikita po natin dito yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Katulad po ng shepherd na ito sa parable of the lost sheep, ang kumilos po sa paghahanap ay ang shepherd, hindi ang tupa. Kaya kung titingnan natin ng Reformed perspective, salvation is not based on human effort but on God's sovereign grace. The lost sheep does not find its way back. The shepherd looks for it. Amen? Sa parable na ito, hindi nakabalik ang tupa. Bagkus hinanap siya ng kanyang pastol. This highlights total depravity. Ang walang kakayahan ng tupa na hanapin ang kanyang pastol. Hindi matatagpuan kailanman ng isang bulag, patay na tupa ang kanyang pastol. That is the picture of the total depravity of man. Apart from the divine intervention, apart from the working of the Holy Spirit, the sinner will remain lost. Amen? Kaya kung hindi ang Diyos ang kikilos, hindi matatagpuan ng tao ang kanyang Panginoon. Malibang ang Panginoon ang siyang maghanap, hindi mangyayari na matatagpuan ng tupa ang kanyang Panginoon. And this is the case even in the Old Testament. The case even the very first time when our first father, the first human in the book of Genesis, sinned against God. Ano nangyari? Pagkatapos ba nilang magkasala, hinanap nila ang Diyos? Hindi, nagtago sila sa Diyos. In fact, sino ang naghanap? Ang sabi ng Genesis chapter 3, sa hardin ng Eden, hinanap ng Diyos si Adan. Adan, nasan ka? Hindi ba alam ng Diyos kung nasan si Adan? Alam. But that is only to prove that in spite of the separation of man to God, it is God who will seek man and not man who will seek God. So, to illustrate this, picture a drowning person who has already sunk beneath the waves. A rescuer does not wait for them to swim to safety, but dives in to pull them out. This is what Christ does for sinners. Para illustrate ang pagliligtas ng Diyos at ang kanyang paghahanap sa mga nagkasala, ilalarawan po natin ito sa isang taong nalulunod, na walang kakayahang lumangoy, nakabaon ang kanyang mga paa sa putik. Hindi niya kayang umahon at lumapit sa kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi niya kayang lumapit sa kanyang rescuer. Kaya yung mga nangangaral ngayon at nag-evangelize na si Jesus daw ay nakasakay sa bangka
all you need to do ay sumabit at sumakay sa bangka para ka maligtas. Hindi mo magagawa yun. That is a false illustration of salvation. That is a wrong and improper way to encourage people to come to God. Nobody can come to God. Why? Romans chapter 3, verse 10, 11, and 12. Ano sabi na Romans 3:10? No one is righteous, none, not even one. No one seek God, no one understand. How can a person who don't understand, how can a person who doesn't seek God can come to God? So it is the other way around. It is God who seek for the lost sheep. Amen? So, if we're going to look at it, anong susunod na epekto nito? Makikita po natin sa verses 6 to 7. There is rejoicing in heaven as a result nang naibalik na ng pastol ang kanyang nawawalang tupa. Ang sabi diyan, he goes home and then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me. I have found my lost sheep. I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Upon finding the sheep, the shepherd rejoices and calls others to celebrate. Alam niyo po ang nangyari dito? Noong dumating na ang nawawalang tupa, yung mga kapitbahay nakigalak sa shepherd. At ganito rin dapat ang iglesia. Ganito rin dapat ang puso ng mga kapatiran. Kapag mayroong isang kaluluwang nakakilala sa Panginoon at naibalik sa fold ng church, there should be rejoicing. There must be joy in the hearts of the fellowship. At ito po'y in contrast sa attitude ng mga Fariseo at ng mga Eskriba, na sa halip na magalak sila na si Jesus ay nagmiministeryo kasalo ng mga makasalanan at nagtuturo sa mga makasalanan, ay hindi. Nalulungkot pa sila at ginagamit pa nila itong panuliksa sa ating Panginoon na bakit daw si Jesus ay sumasalo sa mga makasalanan. Huwag nating kalimutan, inilarawan ng parable na ito ang rejoicing ng mga kapitbahay, ang rejoicing sa puso ng shepherd nung natagpuan niya ang kanyang nawawalang tupa. And likewise, mga kapatid, there is great joy in heaven over one sinner who repent. Amen? May kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisi. To illustrate this, imagine a mother na nawala yung kanyang anak ng mga ilang araw. And when the child is found, ano mangyayari? The mother does not scold the son, but the mother will embrace with tears of joy. This is how God welcomes repentant sinners. Dapat ganito rin ang iglesia. Dapat ganito rin tayo. Para mapuno ang ating kagalakan lagi sa mga pagsamba, para mapuno ang iglesia ng kagalakan at kaligayahan, magtrabaho ang mga anak ng Diyos na maghanap ng nawawalang tupa. Can we say amen? Minsan mabababaw ang kagalakan ng church. Ang ating kagalakan ay nandun na lang lagi sa may kainan, may lunch fellowship, may fellowship tayo na tayo-tayo rin. Nandun lang ang ating kagalakan. Pero kung gusto ninyong maranasan ang tunay na kagalakan bilang iglesia at makigalak pati ang mga tao o ang mga langit, makigalak ang langit sa atin. No? Trabahuhin natin ang mangaral ng Ebanghelyo. Ang sabi po ng talata, I tell you that in the same way,
there will be more rejoicing in heaven. Sino yung mga nasa langit na magre-rejoice? Di ho ba yung mga anghel? Yung mga namatay na mga mahal natin sa buhay na nasa piling ng Panginoon. Nakikigalak sila sa kaluluwa ng mga makasalanang nagsisi. So anong insight natin dito? The contrast between the joy in heaven and the grumbling of the Pharisees is very striking. Yung mga Pariseyo, yung mga hindi totoong Kristiyano, sa halip na magalak, sila ay nalulungkot, nagrereklamo. Pero kung tunay na Kristiyano, may kagalakan sa pagbabalik o sa pagkatagpo, pagkaligtas ng mga makasalanan. Amin po ba mga kapatid? Now, tingnan natin ang theological reflections ng parable na ito. So, theological reflection number 1. Dito makikita natin yung tinatawag na doctrine of the total depravity. So, the lost sheep symbolizes the sinner's helplessness. Tandaan natin mga kapatid, binanggit ko na kanina ang Romans 3:10-12. Apart from the grace of God, we do not seek God. Maliban na lang sa biyaya ng Diyos, hindi natin makikita si Kristo bilang daan, katotohanan at buhay dahil sa ating kalagayan. Tayo ay ligaw, tayo ay atlos. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. No one seek God. At dito rin, sa parable na ito, ipinakita yung tinatawag na unconditional election ng Diyos. Pinipili ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. Ephesians 1:4-5. Malinaw na sinasabi doon na pinili niya ang mga taga-Epeso bago pa likhain ng sanlibutan. Tayo rin ay dating mga patay sa kasalanan, tayo ay namuhay sa mundong ito, bunga ng kasalanan, pero iniligtas tayo at dahil iyon, sa noon pang araw bago pa likhain ng sanlibutan, pinili na tayo para sa kaligtasan. God chooses to save sinners not based on their worthiness, but His sovereign will. The shepherd does not choose which sheep to save based on merit. The shepherd chooses the sheep because of acts of love. Pangatlo, makikita rin natin yung tinatawag na doctrine of irresistible grace. When God calls the sinner is drawn to Christ by the Holy Spirit. Sabi ng Biblia, you did not come to me, it is the Father who ushers us to Christ. The lost sheep does not resist the shepherd's care. Likewise, those whom God calls are effectually drawn to Him. For you to get to know more about this doctrine, kung gusto po ninyong pag-aralan ng total depravity, meron na po tayong teaching yan sa Tinig ng Pag-asa YouTube channel, yung unconditional election, yung irresistible grace, at yung tinatawag na perseverance of the saints. The shepherd ensures the safety of the sheep, carrying it on his shoulders. Likewise, Christ secures the salvation of His people, ensuring that none will be lost. None of His sheep will be lost. John 10:27-28. And the last, the joy of salvation. Salvation is not only about escaping judgment, but about being restored to communion with God. The celebration in heaven emphasizes the relation or the relational nature of salvation. God delights in saving sinners. Again, para po sa mga karagdagang pagtuturo sa mga theological reflections natin ngayong araw, puntahan nyo lang yung Tinig ng Pag-asa YouTube channel, i-type nyo lang sa search button yung total depravity, unconditional election,
irresistible grace, perseverance of the saints, no? And the joy of salvation. Lahat po yan, mga kapatid, ay naandoon na, no? At bigyan nyo ng pagkakataon na patuloy pang makapag-reflect kayo sa mga theological subject at doctrine na iyan. Now, panghuli, let me give you some reflection questions bilang application natin sa ating pag-aaral. Ang unang tanong, do you recognize your own helplessness apart from Christ? How does this deepen your gratitude for His grace? Nakikita nyo ba, mga kapatid, yung inyong kawalan ng kakayahan na manumbalik sa Diyos, na hanapin ng Diyos, na kung hindi sa Kanyang biyaya ay wala tayo, tayo'y nasa kapahamakan? Papaano pinalalalim nito ang ating mga pagpapasalamat? Second, have you experienced God's pursuit in your life? In what ways has He sought you when you strayed? Third, how does this parable shape your view of evangelism? Are you willing to seek out the lost with the same urgency as Christ? Paano natin tinitingnan ang ating role bilang mga mananampalataya on evangelization? Do you rejoice when sinners come to Christ? Or do you sometimes struggle with a pharisaical attitude kagaya ng mga Pariseyo at ng mga eskriba? How does understanding God's sovereign grace change your approach to sharing the gospel? Does it give you confidence in His power to save? Kung may pagkakataon pa kayo mamaya, mga kapatid, pagbulay-bulayan nyo ang mga tanong na ito at sagutin po natin ito sa ikalalalim pa ng ating pagkaunawa sa parable na ito. At dadako tayo ngayon sa conclusion, at to conclude this sermon today, the parable of the lost sheep reminds us that God is not indifferent to the lost. He seeks, finds, and rejoices over sinners who repent. His sovereign grace, His grace is sovereign. His love is relentless, and His joy in salvation is uncontainable. Amen? At tayo bilang recipient of His grace, we are also called to reflect this same heart in our lives. May we rejoice in His saving work and participate in His mission to seek and save the lost. Amen? Tayo po'y saglit na tumungo at tayo po'y manalangin. Lord, thank You for seeking us when we were lost. Help us, O Lord, to have Your heart for the sinners, rejoicing in every soul that repents. Keep us from self-righteousness like the Pharisees and the scribes. And may You fill us with gratitude for Your sovereign grace. Bless my brothers and my sisters sa Fox Creek Unida Christian Church. Bless their journey of faith, O Lord. Grant them the wisdom always to understand the message of Your words. And grant, O Lord, our leader, Pastor Jay, Kuya Robert, the wisdom on how they can lead the church into a greater heights. Bless them, O Lord. This I ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ngayong araw. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless.